Habang nginunguya mo ang napakasarap na tsokolate, suot-suot ang sapatos, at magarang damit na padala ng iyong kamag-anak galing States, ay dito maiisip mo na sobrang sarap ng buhay sa Amerika. Kapag naiisip natin ang bansang Amerika, dito ay pumapasok sa ating isipan ang isang magandang gusali, malinis na kapaligiran, malamig na temperatura kapag winter season, marangyang buhay, and so on. Ika nga American Dream para sa ating mga Pilipino. Pero sa kabila ng magandang imahe nato na tumatak sa atin, dala ng ating mga balikbayang kababayan, ay mayroong natatagong baho na kapag nalaman mo ito, ay masasabi mong, swerte ka pa dahil dito ka sa Pilipinas ipinanganak. Ito ang Kensington, Philadelphia, isang lugar sa Amerika na tila napag-iwanan, walang Diyos at napabayaan ng gobyerno. Ang mga tao dito ay animoy mga zombie na naglalakad dahil sa sobrang pagkalango sa alak, droga at kung ano-ano pang mga bisyo. At halos lahat sa kanila ay dito na mismo sa kalsada nakatira. Bakit nagkaganito ang mga tao dito? Hindi ba sila tinutulungan ng kanilang gobyerno? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-umpisa ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang pindutin ang like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Akala ng nakararami sa atin ay sobrang sarap mamuhay sa Amerika dahil nga napakayaman ng bansang ito. Mula sa mga postcards at mga advertisements ay talaga namang kainggit-inggit ang bansang ito. Pero in reality, kung ating tatanungin ang ilang mga kababayan natin dito, ay sinasabing hindi ito totoo. Ang common na pagkakaintindi natin, pagkakaalam natin, pagka-Amerika talagang, ano ka na agad, no? Instant yaman na biglang giginhawa agad yung buhay mo, no? Pero hindi katulad nating mga immigrants, hindi masagana agad, no? Well, in some point ay totoo naman na napakayaman ng bansang Amerika. Pero bilang banyaga na maninirahan dito, ay madalas sabihin ng mga veteranong Pilipino dito na kung gusto mong mabuhay ng naaayon sa iyong imahinasyon sa Amerika, ay kinakailangan mong magdoble o tripleng kayod dito para mabuhay. Sa Amerika kasi, ay kahit dolyar ang kinikita dito, ay kailangan mong magsumikap ng husto dahil sa sobrang mahal ng gastusin dito. At kung hindi mo ito gagawin ay matutulad ka sa mga taong ito. Dito sa Kensington Avenue, Philadelphia, ay makikita mo ang mga taong pariwara sa buhay. Homeless pa sa pinaka-homeless. Lango sa alak at droga, mapabata man o matanda, babae o lalaki, teenager or kahit pa na 70 years old, ay hindi mo aakalain na mga veterano na ang mga ito sa iba't ibang uri ng vices. Sa bungad pa lang ng kalsada ay sasambulat ang mga kalat o basura na taliwas sa ating naiisip kapag ini-imagine ang Amerika. At hindi lang yan, animoy mga pusang gala o aso na nakahilata sa sahig ang mga tao dito na iyong makikita. Total disappointment ang iyong mararamdaman talaga kapag napunta ka sa lugar na ito. Pero sa kabila ng mga pangit na imahe na ito, ay huwag natin agad husgahan sila. Alam nyo kasi, dito sa Amerika ay pagtungtong mo pa lang ng 18, ay kailangan mo nang maging independent. Hindi tulad dito sa Pilipinas na isa ka ng ganap na senior citizen, ay nagagawa pa rin mag-alaga ng mga apo at nakaalalay pa rin sa kanilang mga anak, kahit na nasa huwastong gulang na ang mga ito. Pero dito sa Amerika ay kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa pagtungtong mo ng 18 dahil kung hindi ay magugutom ka o di kaya naman ay sa kalsada ka titira. Ayon sa datos, noong 2017 ay tinatayang 236 ang namatay dahil sa pagka-overdose sa record pa lamang ng Kensington. At sa buong Philadelphia ay humigit kumulang 75,000 katao ang naadik sa iba't ibang klase ng ipinagbabawal na gamot at karamihan sa kanila
ay nagpupunta sa Kensington para bumili dito. At noong 1960s, maraming industriya gaya ng tela at pabrika ang nagsara sa Kensington. Dahil dito, nagsimula ang malawakang kahirapan, pagkawala ng trabaho at pagkalugmok ng distrito na nagbukas para sa pag-usbong ng ilegal na aktibidad tulad ng drug trade. Noong 1950s hanggang 1960s, industrial hub ang Kensington. Maraming trabaho, maraming pabrika. Pero nang magsara ang mga iyon, iniwan nitong bagsak ang komunidad. Walang trabaho, puro abandoned houses at dumami ang kahirapan. Sa gitna ng lahat ng ito, lumago ang underground economy at pumasok ang illegal drugs. Kung sa ibang lugar, mahirap hanapin ng dealer. Dito sa Kensington, hindi. Sikat ito bilang pinakamalaking open-air drug market sa East Coast. Sa mga kanto pa lang, makakabili ka na ng heroin, fentanyl o crack. Murang-mura, minsan may free samples pa. Kaya kahit mga tao mula ibang state, pumupunta dito para lang makuha ang supply nila. Pero ang pinakagrabing factor, yung shift mula heroin papunta sa fentanyl, mas mura, mas malakas, pero mas nakamamatay. At ngayon, mas lumala pa dahil hinahalo ang fentanyl sa xylazine o tranq, isang veterinary tranquilizer. Oo, panghayop ito. Ang epekto? Mas matagal ang high pero sobrang delikado. Hindi tinatablan ng naloxone at nagdudulot ng mga sugat na pwedeng mauwi sa amputation. Marami sa mga gumagamit ng droga dito ay homeless. May mga tent cities, mga tao na tutulog sa kalye. Pero kahit gusto nilang magbago, sobrang limited ng rehab at treatment centers. Kaya kahit i-clear ng pulis ang encampments, lilipat lang sila sa ibang kanto. Walang permanenteng solusyon. At imbes na solusyonan ang root causes gaya ng kahirapan, mental health at healthcare, mas nakafocus ang polisiya sa arrests. Ang ending? Cycle lang ng pagkakakulong at pagbabalik sa lansangan. Walang totoong pagbabago. Kaya kung dito ka man ipapanganak, ay kailangan mo talagang lubusin ang iyong pagkabata. Dahil once na natapos na ito, ay kailangan mo nang ihanda ang sarili mo sa isang misyon. Isang misyon para sa realidad na buhay na ikaw mismo ang gagawa para sa iyong sarili. At kapag nabigo ka sa misyong ito, ay malaki ang tsansa na magaya sa mga taong ito. Karamihan sa mga ito ay humantong sa ganitong sitwasyon dahil sa pagkabigo nila sa kanilang pamumuhay. Marahil ang iba sa kanila ay sumuko na sa paghahanap ng trabaho, ang iba naman ay sumugal sa mga iba't ibang uri ng sistema. At dahil sa walang kamag-anak system na umiiral sa Amerika, ay ganito ang kanilang kinahantungan. Ipanganak ka mang mayaman dito, pero sa pagtanda mo ay huwag mong i-expect na aalagaan ka ng mga anak mo o ng mga apo mo dahil siguradong sa home for the aged ang bagsak mo. Kaya naman, sa kalsada ng Kensington ay makikita mo dito ang mga iilang mga tila senior na ang edad. Para sa kanila, mas okay pang tumira dito kaysa sa home for the aged. Doon kasi kahit na may magandang benepisyo para sa kanila, ay labis-labis naman ang kalungkutan ang mararamdaman nila na baka ito pa ang maging sanhi ng maagang pagpanaw nila. Pero dito sa kalsada ng Kensington ay ayos lang. Sila-sila ang magkakasama at sila-sila din paminsan-minsan ang nagtutulungan pero madalas ay wala dahil pare-pareho din naman silang mga kapuspalad dahil sa kawalan ng pag-asa. Karamihan sa kanila ay bumitaw na sa paniniwalang mayroong Diyos. Kaya naman sa pamamagitan ng droga at iba't ibang uri ng bisyo, ay panandali ang nakakalimutan nila na sila ay inabandona ng kanilang mga pamilya. Walang sinabi ang mga rugby boy dito sa Pilipinas. Dahil dito sa lugar na ito, ay talagang talamak ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung iyong lalakarin ang kahabaan ng Kensington Avenue, ay makikita mo sa sahig ang mga nagkalat na hiringgilya na kanilang ginagamit diretso sa kanilang mga ugat para maging high
o bangag. Sa dulo ng lahat ng ito, makikita natin na ang Kensington ay hindi lang simpleng lugar na puno ng droga. Isa itong larawan ng kung paano nagiging saksi ang isang komunidad sa paulit-ulit na cycle ng kahirapan, kapabayaan at adiksyon. Dito mo mararamdaman na ang mga taong nasa kalsada, mga addict, mga homeless, mga nawalan ng pamilya, hindi sila basta statistics lang. Mga tao sila na minsan ding nangarap, minsan ding nagtrabaho, at minsan ding may pamilya. Pero dahil sa bagsak na ekonomiya, murang bentahan ng droga, at kawalan ng sapat na tulong, dito na natapos ang kanilang kwento sa kalye ng Kensington. Habang patuloy na umiikot ang araw, makikita mo silang nakahandusay sa bangketa, may hawak na syringe o naghihintay sa susunod na dose. Isang eksenang parang normal na lang sa lugar na ito. Pero sa totoo lang, hindi ito dapat maging normal. Bago tayo dumako sa pagtatapos ng video, ay inaanyayaan ko ang mga content creator na katulad ko na mag-comment kayo sa videong ito para ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat kwento at kaalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik